Abay, matindi pala yung away ni Irice at ni Castro. Nakakatuwa dahil yung dulo, sinabi ni Irice, ha? Huwag kang tataka sa 2028, ha? Parang alam ni Irice ang mangyayari, ha? Oh. Ano ka ngayon, Auntie Claire? Itong content ko na to, isi-save ko talaga ito. Hanggang 2028. Ito yung magpapatunay na kung tumakas si Auntie Claire, aba, tama si Irice. King ina kasi to si Auntie Claire, ha? Sinatanong kasi ni Irice, bakit hindi pa nakakasuhan si Romualdez? At yung sinabi ni Marcos ay optics lang. Kumbaga palabas lang. Kumbaga drama lang. Wala naman talagang substansya. Ha? Isipin nyo naman, yung 4 na Marines kung saan sila ang nagdiin na nag-deliver kay Romualdez, yung 4 lang na yun yung tinarget na bumaliktad. Kung lahat pala, ha? Kung lahat pala ng ex-Marines, kung lahat pala yun sila ay nagsalita laban kay Romualdez, abay, lahat sana sila naging sana all. Kaya hindi mahinog-hinog. Kulang ng kalburo. Kingin ang buhay na to. Oh, niloloko na tayo. Kumakampi pa rin kayo. Sayang ang bayot. Mabuhay ka, Congressman Irice. Sa 2028, ha? Huwag natin patakasin. Masama bang magkaroon ng confidential fund ang isang vice-presidente o pinasama lang para meron silang maging bala sa vice-presidente? Alam niyo, pagkatapos kong mag-post ng aking vlog patungkol doon sa pagbibigay ng tulong ng Office of the Vice President sa mga nasa liblib na lugar kung saan ang kanyang confidential fund ang kanyang ginamit, merong kumausap sa akin. Ayon sa aking informante, ito pala talagang confidential fund na issue. Gobyerno din ang nagpasama. Gobyerno din ang nagsulsul sa mga makakaliwa. Ang tinutukoy niya ay ang opisina ni Martin Romualdez. Doon daw nagsimula ang pagpapasama ng itsura ng confidential fund ng vice-presidente. Binigyan ng bala ang mga progresibong grupo para atakihin ang mga Duterte at ang vice-presidente. Alam nyo kung bakit nagtalaga ng LCAC? Ito ay isang tinatawag nilang coordinating body. Hindi ito isang malaking opisina, maliit lang ito. Ito yung nagko-coordinate ng actions ng gobyerno, holistic approach ba, para matapos na ang NPA na problema ng ating bansa. Paano? Di ba pag merong mga lugar na hindi maabot ng tulong ng gobyerno, yung mga tao doon madaling ma-recruit. Bakit? Kasi nga, hindi umaabot ang tulong ng gobyerno. Bakit hindi umaabot? Natatakot yung mga taga-Department of Health, mga taga-Agriculture, mga taga-DPWH, mga kung anong ahensya ng gobyerno na pumunta doon dahil meron ngang NPA. So, ang ginagawa ng coordinating agency na ito ay i-coordinate ang pagbibigay ng mga tulong.
doon na maprotektahan din ang mga taga-gobyerno, and at the same time, hindi puro army ang solusyon sa conflict. Meron siyang civilian component na malaki, which is the presence of our government. Nang maging Vice President, si Vice President Sara, natuwa siya nang binigyan siya ng confidential fund. Why? Because may pagpapatuloy niya yung nasimulan ng kanyang ama to end local conflict by using the civilian component. Kasi hindi naman pwede puro pulis na lang, puro army na lang, puro gera na lang. 'Di ba? Yung suporta ng masa kailangan sa labanan na ito dahil yung suporta ng masa, yun ang inaasahan din ng mga NPA at ng mga makakaliwang grupo. In fact, doon sila kumukuha ng boto nila para maging congressman. O ngayon, so galit sila. Bakit sila galit? Muntik nang maubos ang mga NPA dahil sa LCAC na yan. Kaya ang nangyari, noong makasilip sila na mabigyan sila ng bala, binira nila ang Vice Presidente. And the rest is history. 'Di ba? Pinagpatuloy lang ng Vice Presidente na ibigay ang presensya ng gobyerno natin sa mga liblib na lugar para hindi ito ma-recruit. Masama ba yun? 'Di ba? Pinasama nila. Hindi nila inisip na ang purpose is for peace. Ang purpose is to end the conflict, and ang purpose is for us to move forward without internal conflict. 'Di ba? Paano tayo maghahanda para sa external threat? Yung internal threat natin andyan pa rin. 'Di ba? Di pwede ang mga sundalo sa mga eskwelahan, pati yung mga pulis. Kaya nung mahawakan ng Vice Presidente yung DepEd, minabuti niya na gamitin yung kanyang kapangyarihan as DepEd Secretary para magkaroon siya ng pagkakataon na makatulong sa ating bansa to end this conflict by engaging the schools. 'Di ba? Through intelligence network. Bakit? Yung recruitment nasa mga eskwelahan. Senior high pa lang, junior high pa lang nire-recruit na, lalong-lalo na sa kabundukan. Kaya yun ang naging isang dahilan kung bakit masakit sa ulo ng mga makakaliwang grupo si VP Sara. 'Di ba? Tinake advantage naman ito ni Martin Romualdez, ni Marcos, at kung sino-sino pa dyan. 'Di ba? Para maprotektahan sila sa kanilang mga kaso pagkatapos ng term nila. So itong nangyaring ito is all drama. The target is really to eliminate Sara Duterte because Sara Duterte is really popular even in the hinterlands. 'Di ba? Kahit doon sa kabundukan, popular siya. Because yung kanyang tulong, yung tulong ng gobyerno, umaabot doon. Wala mang pangalan na galing ito sa Office of the Vice President. Nalalaman na lang ng mga tao na ito ay galing sa kanyang opisina. 'Di ba? Kaya alam nyo, kailangan natin talagang magkaisa. Tayong mga nagmamahal sa mga Duterte at lalong-lalo na kay Vice President Sara. 'Di ba? Protektahan natin si VP Sara. Let us defend her from all this malicious imputation sa kanya. Alam nyo, kung nagnakaw yung tao, dapat napunta sa kanyang bulsa. Kung napunta naman pala sa mga taong bayan, di ba? Lalong-lalo na yung mga mahihirap natin na taong bayan doon, mga kababayan natin doon sa bundok. Di ba? Hayaan nyo na. Hindi naman na bulsa. Katulad ng trilyong halaga na hanggang ngayon, nagtuturuan pa rin sila.